Sa batas, hihimayin yan ng panyera ng bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes? At 13 sa buwan ng Enero. Aba, ilang araw pa bago magpasko, James? Pasko na kagad ang inaantay, no? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa mga problema sa ating pangalan. Dahil ito pong problema natin. Marami po kasi sa atin, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Dahil napakarami po sa ating mga kababayan ang separated, Separated in fact. Ibig sabihin, hiwalay sa asawa, pero, ganito ang kwento, kasal, pero naghiwalay sa anumang dahilan yan. Pagkatapos, noong sila ay mag-asawa pa o nagsasama pa, ang pangalan ni Mrs. ay isinunod sa apelido ni Mr. sa pag-a-apply ng passport. Usapang Legal. Hindi po ba doon sa Philippine Passport Act of 1996, ito yung Republic Act 83 or 8239, sinasabi po doon, 2 instances lang maaaring makapagpalit ng or makabalik sa maiden name, itong si Mrs. sa kanyang passport. Doon sa driver's license, hindi problema. You can do that anytime. Pero sa sa passport po, sinasabi po kasi ng Republic Act 8239 na dalawang instances lang ito kapag ka annulled or declared void ang kasal o kaya naman ay kapag ka namatay na ang asawa or nabiyuda na. Yun lamang po maaaring bumalik sa maiden name. Usapang Legal. Paano kung kasuklam-suklam ang asawa mo? Karimari-marim, hindi maganda ang ginawa sa'yo, At kinamumuhian mo na ang asawa mo ay problema, Wala ka namang sapat na salapi, para makapagsampa ng petisyon sa korte either to annul your marriage or to declare it void, So sabi nga pa nga sa mga Bisaya, hangtod sa hangtod hanggat hindi annulled or hindi declared void ang iyong kasal o kaya hanggat hindi ka nababiyuda, abay mananatili kang nagdadala ng apelido ng taong kinamumuhian mo. Usapang Legal. Di ba unfair? Yun po ay sa ilalim ng lumang batas. Ito po yung mga naging amyenda sa batas natin. Yung Republic Act 8239, ito po yung Philippine Passport Act of 1996. Ito po yung ang duration lang ay 5 taon. Kailangan mong mag-apply ulit after 5 years or bago mag-lapse ang 5 years. So, naamyendahan po ito nung Republic Act 10928 kung saan 2017 kung saan pinalawig na sa 10 taon yung yung lifespan or yung validity ng passport except kung ang isang passport holder ay below 18 years old, in which case hanggang 5 taon lamang siya kasi syempre 'di ba nag-iiba na ang itsura kapag nag-a-adult, so 5 taon para sa mga chikiting, sa mga minors, pero pag tungtong ng 18 valid, pag nag-renew valid na hanggang 10 years ang passport. Usapang Legal. Sa makinig, yung mga may passport dyan, kahit pa wala man lang tatak yan, balay nyo, di ba? Dumating ang pagkakataon, makatiming tayo sa one for all. Tama ba yun? Piece of air, makapagpatatak man lang kahit dyan lang sa Asia, di ba? Ano ba yung mga visa-free, Lalong-lalo na dyan sa Singapore kasi magandang puntahan, napaka-progressive, airport pa lang, mai-enjoy mo na. O kaya naman ay sa Taiwan, o kaya
kaya naman sa paborito kong Vietnam dahil napakaraming mga lugar sa Vietnam, no, na maaring puntahan nang hindi mo kailangan ng visa. Ngayon nagmamahal na po yung ticket di ba? Nagmamahal na din yung mga accommodation. Medyo mura-mura din, affordable din sa Taiwan. Affordable din naman sa Thailand, no? Ito po yung mga bansa na maaari nating puntahan na hindi natin kailangan ng passport. Of course, may Malaysia, Indonesia, napakaganda din po ng Cambodia, no? Dahil yung Cambodia nandoon yung mga temples, no? Yung shooting. Ano nga ba yung kay Angelina Jolie na movie na Tomb Raider, no? Ay, doon. Nakapunta ako doon. Mai-enjoy natin, ma-amaze tayo kung paano naigawa itong mga templong ito sa tulong ng mga elepante. Napaka-amazing. Usapang Legal. Ayan. So kahit yun lang, maliban pa doon, kahit pa hindi mo magamit ang passport mo dahil sa latpat, tayo sa pananalapi, pambayahe sa abroad, no? At least ito pong ating ID, itong passport natin ay magsisilbing proof of identification or competent proof of identification. And alam niyo po ba na ang old passport, no, bagaman at expired na ito, nananatili pa rin po itong competent proof of identity. Ibig sabihin, maaari pa rin po ninyong itong magamit kahit expired na. Usapang Legal. So unlike all other passports, yung driver's license na kapag ka-expired na, kapag kapaso na, ay hindi mo na maaring magamit as proof of identification. Ito pong expired passport ay nananatiling maaring gamitin bilang competent proof of identification. Isa po yun sa magagandang gamit ng passport. Usapang Legal. Kaya yung mga kababayan po natin na nakakuha ng passport, pakiusap, wag po ninyong pipicturan ang inyong passport at ipopost pa sa social media, lalong-lalo na yung mga detalye po doon, no? Maari po itong magamit ng mga scammers, kaya pakaingatan. Consider yung mga personal details nyo as sacred, no? Napakahalaga po nito dahil sa modern means of technology, no, sa digital age, napakadali na pong magmaniobra ng mga like yung ating physical appearance at ilapat doon sa inyong identification. Nako, malaking problema po ito kapag ka naggamit ng iba. Usapang Legal. Si Ma'am Teresita Atienza, kahit widow na ako, gagamitin ko pa rin hanggang sa huli ang apelido ni hubby. Ay, ang sweet ni Ma'am Teresita Atienza. Ewan ko lang si Aunt May kung kasing sweet or kasing swerte. Swerte siguro sa pag-aasawa itong si Ma'am Teresita. Kaya lang, hindi po lahat ng tao kasing swerte ninyo, Ma'am, no? Sa atin, mga ipagdadasal pa natin. Usapang Legal. Ipagdadasal pa natin na magkaroon tayo ng magandang swerte dyan. But anyway, no? So from RA 10928 of 2017, yung amyenda na from 5 years naging 10 years para sa mga adult, noon pong 2024, no? Nagkaroon naman po ng Republic Act 11983, no? Kung saan, no, pinapayagan na po ang mga taong may asawa bagaman at hindi pa nullified or hindi pa annulled ang kanilang marriage, pinapayagan na po one time, no, na magpalit or mag-revert sa maiden name. Usapang Legal. Good news po sa ating lahat ito, mga kababaihan. Lalo na yung kasaklap-saklap, nagpakasal ka. Sinunod tapos ay nag-apply kayo ng passport. Sinunod mo na kay mister ang apelido mo. Pagkatapos ilang araw lang nahuli mo, di ba? So makabilang bahay na. Dumapo na kung saan. Anong sinabi nung butterfly? Anong sinabi nung Maya? Anong sinabi nung tandang ng kapitbahay nyo? Kaya napakagandang pagkakataon po ito na ibinibigay sa mga kababaihan. Aba syempre, no? Kung ikaw napendeho ka ng iyong mister, gusto mo bumalik, hiwalay na rin lang kayo, kaya lang wala ka pang pera, pero gusto mong ibalik
ang iyong corona, ang apelido mo sa pagkadalaga. Usapang Kahit doon man lang, no? Magamit mo with pride ang iyong apelido. Kaya ako hindi ako nagpapalit Seco. Seco hangtod sa hangtod kasi iisa lang po akong Seco na abogado. Sa ngayon, I don't know kung meron pang iba. Pride yun ng tatay ko. Anyway, nasa ilalim po ng bagong batas yung 11983, no? Nung March 11, 2024 nag-take effect, binibigyan po. Dati dalawa lang ang grounds, no? Ngayon tatlo na, no? Una, by virtue ng death ng inyong asawa, no? Hopefully hindi yun ang dahilan, pero kung nandun na kayo sa ganung sitwasyon, pwede po kayong mag-revert, no? Doon sa apelido po ninyo sa pagkadalawa. O kaya naman, pag by virtue ng annulment, declaration of nullity of marriage, o kaya naman ay divorce or judicially recognized divorce under sa PD 1083 and legal separation. Although hindi po sa lahat ng pagkakataon nakaka-revert on the ground of legal separation. Usapang Legal. So ngayon, meron pong pangatlong ground. Ito nga po yung voluntary reversion to maiden names for reasons apart from those stated in A and B. At yun, yung death at saka yung annulment or anumang proseso sa korte na pinagdaanan which entitles you to revert. No? By the way, when you say revert, you do not say revert back. That is wrong. You simply say revert or to go back to. Yan. Do not say revert back because redundant na po yun. Pareho lang yung revert or bumalik sa back at pagbalik. So, you simply say you revert o kaya naman ay you go back to your maiden name. Usapang Legal. Sinamahan na din natin ng grammar dahil naging teacher po ako ng English grammar. Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. So ito po yung magandang balita para sa mga kababaihan. Kaya naman, kung may kakilala po kayo na nasa ganitong sitwasyon, may passport na, no? O kaya mag-a-apply pa lang ng passport, ay paalalahanan na po ninyo, wag magpapalit ng apelido. Yan. Dahil medyo may proseso pa din po ito. Kung kayo naman ay nasa ganito ng sitwasyon or may kakilala kayo, itag po sa ating live feed tonight ang inyong mga kakilala at baka po makatulong ang ating talakayan ngayong gabi. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Benedict Seco, magandang gabi. Kamag-anak ba kita, iho? Si Ronnie Daguro, magandang gabi po sa inyo. Miss Roxanne Costa, magandang gabi po sa inyo. Gayun din po sa inyo, Ofra Rose Mac. MC, magandang gabi. Ask ko lang, where can I get answer regarding my passport application? Okay. Ano po yung question ninyo? Magandang gabi po, Rodel Anasio. Mami Belen Rivera. Sabi ni Gael, nakatago pa rin dito ang old passport ko. Yes, that's good. Dante Reyes, magandang gabi. Stay safe din sa'yo. Sabi niya, I love you po. Jerry Sumagaysay, magandang gabi. Elmer Bendol, Gael Enriquez, sabi niya, status lang kasi ang i-update niyo. Huwag na gamitin ang surname niya. Yan. Eduardo Narvaez, sabi niya, hello po. So, sakto sinabi niyo, nagtitiis gamitin ang apelido ng devil ex-husband ko. Sana magamit ko ulit ang apelido ko nung single ako. Yes, tamang-tama sa'yo, Lea De Villa. Magandang gabi, Henry Dolohan, nanunod sa atin sa Botolan, Zambales, Ivy Gutierrez, Eduardo Narvaez, at Eli Abanto. Magandang gabi. Si Miss Joy Garimbao sa Michigan, ganyan din si Ma'am Teresita Atienza, sabi niya ganun pala, pwedeng gamitin pa rin ng ID ang expired passport. Pag nag-expire ang passport ko, ayaw ko nang i-renew, hindi na ako nag-travel. Usapang Legal. Malay nyo, ma'am, no? Yung anak nyo, kaibigan nyo, apo nyo, marigaluhan kayo or manalo kayo sa raffle, no? Like for example, dito sa amin, may mga nagpa-raffle ang nag-i-sponsor sa amin ng airlines, na trip for two, yan. Kaya marami sa amin dito yung mga baguhan, ang daming opportunity na makabiyahe because ng trip for two. Meron din mga pagkakataon naman na pinapadala ng kumpanya o ng stasyon para sa coverage. So, maganda rin po na meron tayong valid
passport. Usapang Legal. So ano nga po ba yung mga kailangan ninyo? At yan po ang ating tatalakayin at may mga questions pa po dito in relation to or may kinalaman doon sa ating recognition of divorce at hiwalayan at pangalan. So sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Melvin Latrona, magandang gabi. Lalong-lalo na binabati niya, happy listening ang mahal niyang tatay si Itay Nalding Letrodo. Nakikinig siya tonight. At syempre pa magandang gabi sa iyo Miss Mercy Carion at lahat ng mga taga ECC at ELS Management, Construction Management. Magandang gabi po sa inyo. Aunt May at maraming iba pa. Si El De Santos, magandang gabi. At kayo din sa iyo Aunt May. Magbabalik pa po tayo. Ilan po munang mga paalala. Padala niyo po ang mga questions niyo. No? Sasagutin po ko po sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. It's 6:52. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung pagpapalit. Basically ito po ay para sa mga kababaihan. O kung kayo man ay tatay at meron kayong anak na minalas-malas sa pag-aasawa, ito po yung pagkakataon para matulungan ninyo ang inyong anak. Ayan. So, dedicate ko ang episode na ito para sa mga babaeng pinendeho, mga iniwanan ng asawa o kung hindi man, yung gusto na lang talagang bumalik, doon sa kanilang maiden name, sa kanilang passport. Ayan. So, pwede na po ngayon, dahil doon sa lumang batas, bawal talaga yon. But, dito po sa bagong batas, pwede na ngayon kahit hindi pa kayo annulled. Kasi noon, kailangan magpa-annul ka muna. Syempre, hindi naman tayo lahat afford magpa-annul. Kasi magkano ba ang annulment, 250,000 or more. Depende sa sitwasyon. Depende sa abogadong kukunin ninyo. Kung abogado de Campanilla, medyo mas mahal pa. Depende pa rin kung may involved na tungkol sa properties or depende pa rin kung merong involved na custody issue, 'di ba? At tapos kung halimbawa grounded on psychological incapacity for declaration of nullity of marriage, malamang magi-engage pa ng psychologist or psychiatrist and therefore medyo may kamahalan po yan. Usapang Legal. O pagkatapos hindi pa dito available, hindi nyo alam ang address ng inyong asawa o kaya alaman ninyo ay talagang nagtatago na o nasa ibang bansa. So iba pa yung usapin, yung 20,000 to 30,000 na publication fee, 'di ba? Kasi ipapapublish, Kaya nga ang turo ko sa inyo, alamin nyo ang existing or valid email address ng inyong asawa kahit hiwalay na kayo because pwede pong mag-motion, motion with leave of court, si attorney para sabihin na pwede po ba na i-serve na natin ang summons hindi na via publication kundi via email para naman medyo makatipid-tipid po ako, lalo na kung nasa ibang bansa yung inyong ex. Usapang Legal. Kaya banong makinig. Itag na ang iyong kakilala, para po magamit mapakinabangan nila ang ating talakayan tonight, So, itong si Jerome Lorenzo ay nanunood din sa atin. Ito naman ay walang problema sa asawa dahil napakabait ng asawa niya. Pero magandang gabi sa iyo, Roxanne Costa, Silvia Quirino, Irene Almodovar at maraming iba pa. At nanunood sa atin si Jerome Lorenzo sa GRS Ragay, Camarines Sur. Magandang gabi din sa iyo, Jen Lorenzo. Si Jen si Jen ay tsaka si Jerome ay inaanak ko po yan sa kasal. Matanda na po ako kaya marami na akong mga inaanak sa kasal. Okay, badakuan po muna natin bago natin basahin yung iba pang yung iba pang mga questions. Dito muna tayo sa ano yung maaaring gawin. Kailangan po ninyo makinig, para sa mga kasal pa pero hiwalay na, separated from bed and board, hindi na nagsasama pero gustong bumalik ang kanilang passport sa dati nilang apelyido or sa kanilang maiden name. Kailangan po ninyo ng original and photocopy ng PSA issued certificate of live birth at PSA report of birth or PSA report of birth. Take note lamang po, Pag nag-request po kayo like online, meron 'di ba yung PSA Health,
pwede po kayong mag-request doon 3 days hanggang 5 days, 6 days. No? Mabilis lang. Hindi na kayo pipila. Kailangan lang ninyo na mag-apply online. Take note po, meron yang 2 papel, tatlong papel na lalabas. Yung certificate mismo, pangalawa, merong naka-insert doon na papel, yun po yung resibo, at meron kulay green. Yung green okay lang na mawala, no? Dahil yun po yung nakalagay, yun yung address. Pero yung resibo po na kalakip noong certificate, wag po ninyong iwawala. Bakit? No? It gives authenticity to doon sa certificate ninyo. In fact, kapag ka po kayo ay nag-file ng petition sa korte, no? Isa po sa mga hindi po ma-honor, no? Hindi po ma-honor bilang ebidensya yung iyong birth certificate or iyong marriage certificate or anumang dokumento from PSA kung hindi po naka-attach yung resibo. Because that is the patunay, that is the proof na nanggaling nga sa PSA inyong dokumento at hindi galing sa rekto. Usapang Legal. Kailangan din po ng original and photocopy ng PSA issued Certificate of Marriage or PSA Report of Marriage, at kailangan din po yung notarized affidavit of explanation na nagsasabi na yung request ninyo for reversion na sa maiden name sa inyong Philippine passport or travel documents ay first time pa lang ninyong mag-a-avail kasi one time lang po itong ina-allow. So hindi po pwede na one to sawa or magbabalik-balik ka dun sa apelido ng asawa mo at sa'yo. One time lang po ito. Maliban na lamang kung mag-asawa ka ulit, inassume mo yung apelido niya sa pangalawang asawa mo, later on magkahiwalay ulit kayo, pwede po yun. Pero yung babalik ka sa apelido ni Mr. tas babalik ka na naman sa apelido mo, ay hindi po yun ina-allow. Usapang Legal. Kopya din po ng latest issued Philippine passport. So kailangan pa rin po ninyo yung inyong passport at saka yung any valid and existing government issued ID, no? Na nakalagay doon kung saan nakasaad doon yung inyong maiden name. So dapat po kapag ka nag-aasawa kayo at gagamitin ninyo ang apelyido ni Mr., at least meron man lang kayong maiwan na ID na nakapangalan pa din sa inyo, no? Yung maiden name ninyo. Because later on, you will also need this. Ayan. Usapang Legal. Eh paano kung lahat naman ipinangalan mo na, isununod mo na sa pangalan ni Mr.? 'Di ba? So paano ba yung magiging proseso? Syempre, unang-una mag-a-apply po kayo ng appointment, no? Magpapaschedule po kayo sa DFA. So, kukuha kayo ng online appointment for passport renewal. Kailangan po ninyo ng personal appearance sa DFA at dadalhin po ninyo yung original and photocopy ng inyong old passport. Dala ninyo ang birth certificate of both original and photocopy with the original receipt. And kailangan din po ninyo ng marriage certificate, both the original and the photocopy and the receipt. At syempre pa yung notarized affidavit of intent na sinasabi na intention po ninyong i-avail yung RA 11983 na babalik kayo sa inyong maiden name at ibang ID na nagre-reflect ng inyong maiden name. So yun po ang isasubmit po ninyo. Usapang Legal. That is kung kayo po ay may asawa pa. Yan. Eh paano naman kung attorney, nagpa-divorce ako eh. Pa-divorce po ako eh. Eh ganun pa rin po, no? Kailangan po ninyo ng explanation, no? Kasi kapag ang gagamitin po ninyo ay hiwalay na po kami, na nagpa-divorce na po kami, eh kailangan pong mangyayari dyan, eh kailangan po ninyong ipa-acknowledge yung inyong divorce decree or pa-recognize yung divorce decree dito sa Pilipinas. Si avail of the third instance or the third condition para hindi niyo kailangan ng inyong ng recognition of divorce. But of course, yung recognition of divorce for purposes of yung settlement ng inyong mga assets dito sa Pilipinas, at the same time kung halimbawa kayo mag-aasawa, kailangan pa rin po ninyong ipa-recognize yung divorce ninyo. Usapang Legal. Ang punta ni Ma'am Teresita Atienza, edi married pa rin ang status. Yes, married pa din ang status, pero at least daradala mo na yung apelido mo.
'Di ba? Babalik ka na. Kasal pa rin po kayo. Pero kung annulled na po kayo, i-avail po ninyo yung second instance or second ground na kayo, yung inyong kasal ay married na, ay annulled na or declared void, and therefore there is no more reason for you to use the surname of your husband. Usapang Legal. Okay, dakuan natin yung question, yung isang question muna, RHTV. Ayan. Meron po tayong mga questions na ipanadala ng ating mga tagapakinig. Tingnan po natin. Wala pa? Habang hindi pa nahahanap ng RHTV. I am 64 years old. Sabi ng DFA, their computer cannot read my PSA birth certificate. They told me to get certified true copy at Pasay City Hall. Sa Pasay City Hall yung record, my first name in PSA, Rosemary. My first name ay Rosemary. Hiwalay na po. What will I do? I need an affidavit of Do I need an affidavit of discrepancy or on my first name but still same person? What will I do po, attorney? Thanks po. Okay. Kayo po ay kung ganito po, yung simpleng affidavit of discrepancy, madali lamang po yan. In fact, you can, pwede po ninyong i-download yun sa internet or pwede po kayong magpagawa ng affidavit na nagsasaba yun, yung Rose, tapos merong space and Marie, o kaya naman ay yung Rosemary na one word ay iisa lamang. Kailangan po ninyong i-attach yung kopya ng birth certificate and other IDs na pagpapatunay na iisa nga kayo at ipinanganak kayo ng ganitong petsa at ito ang inyong mga pinanganak kayo ng ganitong petsa sa ganitong lugar at ang inyong mga magulang ay sige na ganito. Ayan, mag-i-execute po kayo ng affidavit of discrepancy. Madali lang po yan. Usapang Legal. Hindi po siya problema. Ayan. Kailangan pa rin po ba magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Kailangan pa rin po magkaroon ng divorce sa Pilipinas para tuluyang makalaya. Divorce Pilipinas Coalition, sabi ni Miljoy Medjaro. Magandang gabi po sa inyo. Ebyang Polo, medyo malabo. Magandang gabi po sa inyo. Kenneth Arevalo, magandang gabi. Oo nga, totoo po kayo, mahal po magpaanal. Anthony Abrenica, magandang gabi sa iyo. RHTV, ready na ba yung first question natin para sa ating mga tagapakinig? Baka wala pa? Okay, ito na lang. Babasahin ko na lang po. Baka wala dun sa RHTV. Hindi pa yata, hindi tayo naririnig. Okay. Sabi niya, ma'am, pwede ask po kasi yung birth certificate ko sa mother ko. Ayan. Gusto ko kasi pa-change surname sunod sa papa ko. Kaya lang, sabi sa City Hall, magpa-attorney at court pa daw. Akala ko ba pwede na kahit di dumaan sa court? Ano ba talaga ang gagawin? Ayan. Usapang Legal. Alam niyo po kasi, yun pong RA 9255 na yung batas, no, na nagsasabi na maaari nang gamitin ng ating mga non-marital children or yung alam natin na illegitimate or mga anak sa labas, yung mga bata na hindi kasal ang mga magulang, pinapayagan silang gamitin ang apelyido ng kanilang tatay. Pero ito po kasi ay merong kondisyon. Ang sinasabi po kasi sa Republic Act na 9255, yung batas allowing illegitimate children na gamitin yung surname ng kanilang ama na nag-aamyenda doon sa Article 176 ng ating Family Code. Kasi sa Family Code po kasi, kapag hindi kasal ang magulang, nakapangalan sa nanay. O sabi nga nila, matik. Automatic po yun sa ilalim po ng Family Code na naging batas August 3, 1988. Usapang Legal. Ngayon, ang sabi po doon sa RA 9255, yung mga illegitimate children whose births are either not yet registered o hindi pa na irirehistro or were previously registered under the surname of the mother, whether born or before or after the effectivity of RA 9255. But doon po sa batas na ito, naka-qualify, sinasabi, nag-a-apply lang po itong
benepisyo or pribilehiyo sa ilalim ng RA 9255 kapag ka ipinanganak on or after August 3, 1988. On August 3 or pagkatapos ng August 3, 1988. Usapang Legal. So, ibig pong sabihin, pwede kung ikaw ay ipinanganak August 3 or lagpas ng August 3, 1988, maari mo pong gamitin or i-avail itong batas na ito. Pero, ibig ko pong sabihin, kailangan po ninyo ng mga dokumento, yung affidavit of admission of paternity or affidavit at saka affidavit to use the surname of the father o kaya naman ay private handwritten instrument, no? So pinapayagan po ito ng RA 9255. Usapang Legal. Yun pong mga ipinanganak August 3, 1988 hanggang March 2004, no? March 18, 2004. Pwede pa rin ninyong gamitin. Pero dadaan po kayo doon sa korte. Yun ang problema. Usapang Legal. So may mga limitasyon. Ayan. Ang problema lang, ang concern ko po dito, hindi po ba kapag ang batas ay pabor sa mga bata, hindi po ba dapat ito ay mayroong retroactive effect? Yun yung naging problema nitong RA 9255. I think it has something to do with the implementing rules and regulations. Sana ay ginawa na ninyong pabor sa lahat, hindi yung pinili lang po ninyo yung makaka-avail nito. Kasi sa ilalim po ng 9255, administrative lang. Sa ilalim po noong lumang batas, magagamit mo ang apelido ng tatay mo. No, pag hindi ka pasok doon sa mga petsang isinasaad ng batas, magagamit mo lang yung apelido ng tatay mo kung dadaan ka sa korte. Yun po ang pagkakaiba nila. Usapang Legal. So yun. Ito ang magandang tingnan kasi nag-enact na nagpatupad na lang din kayo, gumawa na lang din kayo ng batas na supposedly pumapabor sa mga non-marital, kasi dehado ang mga non-marital children, di ba? Lalo na pagdating sa manahan. So nag-enact na din lang kayo ng batas na dapat sana'y paborable sa mga non-marital children. Sana hindi na kayo nag-set ng petsa. Because lahat naman yan mga non-marital children, at lahat naman yan in a way, less privileged or nasa disadvantageous position. Sana na consider dito yung prinsipyo na ang mga batas na pumapabor doon sa mga nadi-discriminate ay dapat ay nag-a-apply para sa kanila. Hindi po ba? That's one thing na dapat sana'y natingnan ng ating mga mamabatas at yung gumawa ng implementing rules and regulations. Usapang Legal. Kaya po dapat medyo marunong at matatalino ang gumagawa ng batas. Hindi kasi basta-basta nagpapanday ng batas, no? Kailangan naiisip din itong mga ganitong konsiderasyon. Hindi yung basta-basta na lang for the sake lang na makapagtrabaho, sabi nga nila. Magandang gabi, Rexon Fernandez at Kuya po Nueva Ecija, si Sabremonte Sally, Grace Recta na Imbag Arabi, Moonbeats, Braggy D. Paano po mapapawalang bisa ang kasal namin at magkano ang magagastos? Pareha na po kaming may kalivin ng ex-wife ko. Kailangan po ninyong magbumisita personal sa abogado kasi kailangan pong malaman kung kung meron po bang basihan na para ipawalang bisa o i-declare na walang bisa ang inyong kasal. Kailangan po matingnan ang mga circumstances. Hindi po ito kasi basta gagawa lang ng ground. Lahat po ng ground na sinasabi doon sa inyong petisyon, kailangan pong patunayan ng convincing na mga ebidensya. Usapang Legal. Magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia. Paano po ang gagawin ko, Attorney Rina? Kasi nasunog na ang passport ko. Pag nag-apply ulit ako, gagamit ba ako ng maiden name ko? Kasi widow na ako. Pwede po. Pwede po kayong mag-apply. Mag-e-execute kayo, Tita Ami. Puntahan mo ko. Alam niyo si Tita Ami, parang nanay-nanay ko na din yan. Best friend kasi ito ni Tita Sita. Si Tita Sita, nanay ni Kenneth Arevalo. Nanay-nanayin ko din. Ayan. So, itong si Tita Ami, pwede mo puntahan. Tita Ami,
mag-execute ka ng affidavit of loss. Ayan. Tapos nahayaan ka na pasabihin mo doon, nahayaan ka na mag-renew kahit pa nawala na yung passport mo, para dapat lang alam mo po kung ano yung passport number mo. Ayan. I'm sure meron kang record dahil nagbabiyahe ka naman lagi. 'Di ba? Nagpupunta ka sa US, binibisita mo ang apo mo, Tita Amy Miraflor Garcia. Usapang Legal. Noli Pampola Meran, magandang gabi. Si Ebyang, paano po ba yung, like sa mga kids ko, ayaw na nila yung last name ng tatay nila. Paano ba yung case ko? Okay, 16 years old na solo parent. Kayo po ba ay, pwede po, no? Naalala niyo po ba yung isang naging law student, no, na siya ay legitimate child, no? Kasal ang nanay at tatay niya. Pero dahil inabandon na siya ng tatay niya, sabi niya, in honor of my mother, ayoko nang gamitin ang apelyido ng tatay ko at bilang pagpupugay, pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng nanay ko, susundin ko ang pangalan ng nanay ko. Pinayagan po siya ng Supreme Court. Usapang Legal. Yun nga lang, kailangan pong magsampa ng petisyon sa korte. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Junivar Arandia. Magandang gabi dyan sa Naga City, Camarines Sur. I thank you very much po. No? May next question pa rin po tayo. Next question, RHTV, please. Before we pause for commercial. If married po ba abroad, saan po ifa-file ang recognition of divorce? I don't know kung mention na natin ito, pero last episode po natin na merong ganyang question. No? Hindi lang natin natapos lahat ng mga questions doon. Dito po sa atin, ang sinasabi po ng batas, kung saan unang inirecord ang kasal, doon magpa-file ng recognition of divorce. Ngayon, kung halimbawa po ay kung halimbawa po kinasal kayo, say for example, sa Buenavista, Marinduque, di doon po magpa-file ng recognition of divorce doon sa Buac, Marinduque, dahil doon po ang Regional Trial Court, no? Doon po sa Marinduque. Pero kung kinasal kayo abroad, hindi naman kayo pwedeng mag-apply ng recognition of divorce doon. Dahil po ang repository or imbaka ng lahat ng record natin, ng kasal, ng birth, ng annulment and all, no? Ng marriages, ay ang PSA, Philippine Statistics Authority na dating NSA. Ito po ay ang head office po nila ay nasa Quezon City, and therefore lahat po ng mga kasal or ikinasal abroad pagkatapos ay nag-divorce abroad, doon po magpa-file ng petition for recognition of divorce sa Quezon City. Usapang Legal. Shout out po sa lahat ng mga nagpapa-recognize ng divorce. Meron na po ba kayong Kosikitohon? Mamaya babanggitin ko po yung Kosikitohon kasi nag-apply ako ng Kosikitohon. Meron po kasi nag-engage sa akin. Hindi pa kasal, no? Nag-engage ng serbisyo ko para mag-file ng recognition of divorce. Japanese yung ex niya. Yan. Ipapa-recognize po dito sa Pilipinas. Usapang Sa atin pong pagbabalik, marami pa pong mga questions at sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Feel free pa din po to share our discussion tonight. At syempre pa, pwede din po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na mga nasa ganitong sitwasyon. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala at dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin yung tungkol sa maraming bagay. Usapang Legal. Itong coalition, itong anong grupo, itong kay ma'am, yung tungkol sa divorce coalition, totoo, kaisa po ninyo ako dyan. Alam mo, nung nabubuhay pa si kaibigan ko po kasi sorry na mental block ako, sinabi ko pang kaibigan, pero na maalam na po siya last year, no? So madalas natin yung nagigest dito sa ating programa noon Ana Catalan Besinio, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, passport lang, sabi ni AJ Alfafara, need natin ng tamang batas para sa lahat ng bagay, yung may dignity at katotohanan, di panakip o pampalubag loob lang. Divorce Pilipinas Coalition, totoo, naniniwala po ako sa diborsyo.
Yan. Kailangan po kasi wala namang, sabi nila, sisirain daw kasi ang sanctity of marriage. Ano pang sisirain kung talagang sira na, 'di ba? Wala nang ibang kasi yung mga mag-asawa ang sumisira, hindi ang batas, no? Ibiyang Evelyn Pologon, shout out sa Divorce Pilipinas Coalition. Magandang gabi. Junivar Arandia, Noli Merano. Magandang gabi po sa inyo. At Jerry Sumangisay at si Congressman Lagmanya, si Tita Beth, no? Elizabeth Angsioko, no? Hindi po siya sa gobyerno, hindi po siya naging opisyal ng gobyerno. Ayan. Usapang Legal. Lagi nating nagigest dati si Tita Beth dito, no? May next question pa tayo, pupuntahan natin itong yung isang question pa, RHTV. May question, curious lang, may nagpapalegal separation pa po ba talaga? Kasi kung kasal pa din naman po pala sa legal separation, parang wala ding epekto. Ayan. Actually, may malaki rin pong epekto sa pagkakaroon ng legal separation. Bakit kanyo? Kasi alam nyo, napakarami pong mga kababayan natin na hiwalay. Pagkatapos may SSS, merong GSIS, hiwalay na. So makabilang bahay na, pero nananatili, no? Batugan pa. Binugbog ka pa nung kayo pa. Pagkatapos, no, nauna ka pang nategi. Pero siya, yung nambugbog sa'yo, na nangaliwa pa, siya pa rin ang kukubra dun sa benepisyo mo sa SSS at pag-ibig, nasaan ang hustisya. So yun pong legal separation, isa po yun sa mga magagandang epekto noon. Usapang Legal. Pero tama po kayo, hindi po ito sapat dahil nananatili pa rin po kayong kasal, no, sa ilalim po ng batas. Kasi yun pong, for everyone's information, ilan po sa mga grounds ng legal separation, yung repeated physical violence at grossly abusive conduct, no? Gayon din yung physical violence at moral pressure, no? Para i-compel or pilitin sa religious and political affiliation, lalo na ngayon mainit ang politika. Yung i-corrupt or induce ang petitioner and common child na mag-involve sa prostitution or sa sex, no? Na hindi gusto. O final judgment na sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years. Lesbianism and homosexuality, yung contracting by the respondent of bigamous marriage. Kasi po, pag ikaw ang unang asawa, no, valid ang kasal mo, tapos nagpakasal ulit sa iba yung asawa mo, yung second marriage, void yun from the very beginning. At yung pangalawang asawa niya, pwede siyang magpa-declare na void ang marriage, pero ikaw, unang asawa, ikaw na pinindeho, no? Ground lang siya for legal separation, hindi ka pwedeng magsampa or hindi siya ground for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. Ibig sabihin, tali ka pa rin sa kanya. Yun yung problema doon. Usapang Legal. Sexual infidelity or perversion, no? O kaya pinagbantaan na ang buhay mo, yun po yung mga grounds for legal separation. Pero ano nga ba yung epekto ng legal separation? Sa legal separation po kasi, yung net profits doon sa inyong conjugal assets na forfeit ng erring spouse. So kung siya ang napumindeho sa'yo, so yung net profit sa conjugal assets ninyo, sa iyo mapupunta. Yan. Custody sa iyo rin. Yung pumindeho sa'yo, madidisqualify na mag-inherit sa'yo, pero ikaw, mag-i-inherit ka pa din sa kanya. So, ibig sabihin, kapag legally separated na kayo, pwede mo siyang tanggalin as beneficiaryo sa iyong SSS at sa iyong GSIS. Usapang Legal. Kasi di po ba, irrevocable, no? Hindi mo pwedeng bawiin yung designation dahil mandatory. Sabi nga nila, matik, pag kinasal ka, automatic, kahit hindi mo pa siya in-enroll, automatic yung asawa mo ang beneficiaryo mo, no? Kahit pananay mo ang nakalagay doon. So, kasama po yan sa mga benepisyo, advantages ng legal separation. But tama po kayo, it is not enough. But ang advantage doon, kung kayo po ang innocent spouse, pwede kayong forever manghingi ng sustento
sa Namindeho. So, paano kung wala namang pera, walang kakayan, di ba? Lugi ka pa rin. Usapang Legal. Pero ang bilis po ng oras. Pasensya na po kayo, hindi ko po nasagot yung ibang mga questions. Hayaan niyo po at sa susunod na ating talakayan. Pwede po kayo mag-request ng ating discussion. Yung nagtatanong po tungkol sa scammer, you go to NBI, you go to PNP Anti-Cybercrime Division. Pwede po kayong dumulog po doon. Pero mahirap na po makarecover ng mga perang na-release sa mga scammer. Kaya ang importante po, caution. No? Halos wala na pong chance yan. Almost impossible to recover whatever you may have lost, lalo na kung pera sa mga scammers. Kaya importante, pag-ingatan po natin ang mga personal and sensitive personal information. At may i-message mo ako, sasagutin kita personal. Nakasama ko po sa kabilang side, si Jeric Barreto, and of course, nakasama ko pa rin po sa mga kabilang side naman, DZRH TV at mga taga-IT, at si Don. Thank you very much for assisting. Siya yung nasa Twitter, sa X na. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang oras